ka ba sa matamis? Ingat lang ha, dahil ang kalusugan nyo baka magmintis. Kaya para makatulong sa pagiging healthy, tikman ang mga dessert na sugar-free. Yummy! Matamis at katakam-takam. Yan ang kakaibang akit ng chocolates, donuts at kung ano-ano pang desserts. At syempre, ang dahilan ng kanilang tamis sarap ay ang asukal. Ang asukal ay isang klase ng edible carbohydrates na pinagkukunan ng calories, protina at fats. Glucose o asukal ay kailangan ng katawan natin para magawa natin yung mga daily activities. So ito yung nagsusupply ng calorie para ma-perform natin yung ating mga gawain. Pero paalala ng mga eksperto, ang average na dietary allowance ng asukal ay 5 hanggang 8 kutsarita lang kada araw. Depende sa edad at pangangatawan. Kung susobra, baka mauwi sa mga sakit tulad ng diabetes. Ayon sa pag-aaral ng International Diabetes Foundation, noong isang taon, 14.6% ng populasyon ng Pilipinas ang diabetic. Si Ate Marnie Lapus, isang theater actress at plus-size model, aminadong may sweet tooth. So mahilig din kami sa mga desserts, sa mga tsokolate. Hindi kompleto yung meal. Meron at meron magtatanong, sino may chocolate? Sino? May ice cream ba tayo dyan? O mag-ano tayo? Mag-cake tayo? So lahat kami parang hindi kompleto kung wala yung matatamis. Pero sa sobrang niyang pagkahilig sa matatamis, may masamang naidulot sa kanyang kalusugan. Noong nabuntis ako, yung first month pa lang, biglang tumaas yung blood sugar. Although, it's part of the pregnancy. Tawag nga nila gestational diabetes. Pero syempre, nag-ingat na ako noon. Okay, magmula actually, nung nagbuntis ako, nag-start na akong magbawas. Pero di pa rin daw nawawala kay Ate Marnie ang kanyang sweet cravings. Kaya naman tinulungan namin siya maghanap ng desserts na pwede raw ma-enjoy ng mga diabetic. Isa sa mga nadiskubre namin ang sugar-free ice cream. Nag-start yun dahil ice cream is a very indulgent product and parang marami na ngayong mga tao na gusto rin naman makatikim ng ice cream pero hindi pwede dahil either sensitive sila sa sugar or diabetic sila. Sinasabing mas healthy ang ginagamit nilang alternative sweetener na cocoa sugar na mula sa tuba ng nyog. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Institute of Chemistry ng University of the Philippines, hindi raw tumataas ang sugar level ng isang taong kumakain ng cocoa sugar kumpara sa gumagamit ng white sugar. Pwede na kayang mapawi nito ang cravings ni Ate Marnie? Meron siya pa rin tamis, ha? Lasang talagang... You wouldn't know na it's not the regular sugar. May kamahalan man daw ang sugar-free ice cream na nagkakahalaga ng 220 pesos ang isang pint at 1,040 pesos ang half gallon. Sulit naman daw ito para sa mga diabetic ice cream lovers. Diabetes din ang minanang sakit ng pamilyang may-ari ng Mom and Tina's Restaurant. Kaya naman naglabas sila ng sugar-free version ng kanilang best-selling desserts. My lolo naman became diabetic. So, of course, my tita wanted him to still enjoy desserts. So, she started coming up with sugar-free desserts. Gumagamit raw sila ng alternative sweeteners na galing pa raw sa ibang bansa. At ang good news, hindi raw nagkakalayo ang mga presyo ng kanilang sugar-free at regular desserts. Ang best-seller nilang sugar-free fudge cupcake na 47 pesos, 2 piso lang ang minahal sa original version. Ang sugar-free meringue naman na 100 pesos, mas mahal lang ng 10 piso sa original. Hindi ka raw mauubusan ng sugar-free choices dito. Meron ding mango cream pie, American apple pie at walnut tort. Sa itsura, walang pinagkaiba ang mga to sa regular desserts. Pero pagdating sa lasa, pareho din kaya? Masarap pa din. Lasang chocolate pa rin. Hindi lang talaga masyado matamis. Speaking of guilt-free, healthy eating din ang sinusulong ng lifestyle store na Sugar Leaf. Natural sweeteners din daw mula sa nyog ang ginagamit nila sa desserts tulad ng carrot cake, macadamia pie at sans rival. Ang blueberry yogurt naman nila, fresh yogurt at berries ang ginamit. Yung mga cakes at saka pastries namin at yung cookies at ice cream, meron po itong ginagamitan ng natural sweetener. Masarap siya.
medyo may tangy, may zest pagkagat mo. Yung berries niya, halatang fresh. Dahil sa mga sugar-free desserts, ang mga diabetic, nagpapapayat at pati ang mga health-conscious pwede pa rin mag-enjoy sa pagkain ng matatamis. Basta tandaan, kung may diabetes o iba pang sakit, kumonsulta muna sa inyong doktor kung anong sugar alternative ang babagay sa inyo. At diabetic man o hindi, dapat hinay-hinay lang sa pagkain. Dahil malaki ang ginagampanan ng diet sa ating pangkalahatang kalusugan.